Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Nakahiligan na nating mga Pilipino ang bumili ng mga damit sa ukay-ukay. Bukod sa mas mura, siguradong maganda pa ang tela. Pero paano kapag ang damit na nabili mo sa ukay-ukay ay may hatid na kwento mula sa unang gumamit nito? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng gabi. Mahilig bumili ng damit si Nikki sa ukay-ukay. Palibhasa, iyon lang ang kaya ng kanyang bulsa. Hindi naman siya talo sa ganda ng mga damit na nabibili niya sa ukay-ukay. Branded pa nga ang karamihan. Kaya tuwing sahod niya, lagi siyang pumupunta sa mga shop ng ukay-ukay. Minsan, may nagustuhan siyang isang pink na bestida. Sinukat niya iyon sa dressing room. Pagkasuot niya, parang bigla siyang nawala sa sarili. Para siyang nananaginip. Para siyang napunta sa nakaraan at pumasok sa alaala ng ibang tao. Nakita niya ang babaeng may-ari ng pink na bestida. Tumatakbo raw ito habang suot ang pink na bestida sa isang park. Napakaganda nitong tignan sa kanyang suot. May ka-holding hands ito na lalaki. Mukha silang nag-iibigan. Masaya raw silang tignan. Rinig pa nga ang kanilang tawanan. Maya-maya pa'y lumuhod ang lalaki sa babaeng nakasuot ng pink na bestida at inilabas ang itinatago nitong singsing sa bulsa. Inaya niyang magpakasal ang babaeng naka-pink na bestida. Pero bago pa makasagot ang babae, bigla na lang bumalik sa realidad si Nikki. Hindi na niya nalaman kung anong nangyari sa babaeng naka-pink na bestida at ang lalaking nag-alok ng kasal sa kanya. Imbis na matakot at magtaka, naaliw pa si Nikki sa experience niyang iyon. Gusto niyang maranasan ulit iyon. Naghanap pa siya ng damit na isusukat para ma-experience niya ulit ang nangyari sa kanya noong isinuot niya ang pink na bestida. Hindi naman siya nabigo. Ang sumunod na isinuot niya ay puting sando. At tulad ng pink na bestida, para ulit siyang bumalik sa nakaraan. Habang suot niya ang puting sando, para bang napunta siya sa alaala ng taong unang nagmay-ari nito. Isang payat at maliit na babae ang nakasuot ng puting sando na iyon. Naliligo ito sa ulan habang sumasayaw. Hawak sa kanang kamay ang pregnancy test kit na nagsasabing buntis ito. Masaya ang babaeng nakasuot ng puting sando. Pero huminto ito bigla sa pagsayaw sa gitna ng ulan. Ang dating masayang mukha bigla na lang lumungkot. Parang biglang nag-alala at natakot. Tinignan na nito ang pregnancy test kit. Parang hindi na ito masaya sa kanyang nakikita. Bigla na lang itong umiyak.
Lalapit sana si Nikki pero bigla na naman siyang ibinalik sa realidad. Dahil sa mga naranasan ni Nikki sa pink na bestida at puting sando, parang mas lalo pa siyang nagutom na alamin ang mga alaala ng mga unang nagmay-ari ng damit sa ukay-ukay shop na iyon. Sinuyod niya ang mga damit na nakasabit at isang maong na jacket na panglalaki ang nahawakan niya. Kakaiba ang pakiramdam ng mahawakan niya iyon. Para siyang nakuryente at bumigat ang kanyang kaliwang braso. Anong klasing alaala ba ang meron sa maong na jacket na iyon? Liham ng gabi. Liham ng gabi. Hindi pa man din naisusuot ni Nikki ang maong na jacket, pero parang may patikim na sa kung ano ang nangyayari sa unang nagmay-ari ng jacket na iyon. Bigla siyang nagkaroon ng vision na ang taong may-ari ng jacket na iyon ay patay na. Dahil gustong malaman ni Nikki ang nangyari sa may-ari ng maong na jacket, ipinasok niya iyon sa dressing room at saka isinuot. At doon ipinakita ng maong na jacket ang nangyari sa may-ari nito. Nakita ni Nikki na nagpaalam ang may-ari ng maong na jacket sa kanyang asawa at 2 anak na babae. Umiiyak silang lahat. May hawak na itim na bag ang lalaking nakasuot ng maong na jacket. Parang mabigat ang loob nito na iwan ang kanyang mag-iina pero wala siyang magawa. Lumabas ng bahay ang lalaking nakasuot ng maong na jacket. Sumakay ito sa itim na van. Doon na bumalik sa realidad si Nikki. Mas lalo lang siyang nahiwagaan sa nangyari sa lalaking nakamaong na jacket. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at nakiusap sa kaluluwa ng may-ari ng maong na jacket na payagan siyang malaman ang nangyayari rito. At sa pagpikit ni Nikki, bigla siyang napadpad sa isang masukal at madilim na bakanting lote. Gabi na nun, nakakatakot ang paligid. Walang ibang tao, maliban sa isang lalaking nakabulagta sa dulong parte ng bakanting lote. Duguan ito. Suot nito ang maong na jacket. Agad na nilapitan ni Nikki ang lalaking nakabulagta. Naghihingalo na ang lalaking iyon pero nagawa pa rin itong kausapin si Nikki. Tulungan mo akong masabi sa mag-iina kong nangyari sa akin. Tulungan mo akong makamit ng hustisya. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Dahil sa awa na gawang umuo ni Nikki sa gustong mangyari ng lalaking nakamaong na jacket. Binigay nito ang lahat ng detalye para mapuntahan ni Nikki ang mag-iina ng lalaki. Pagkatapos noon ay nagbalik na sa realidad si Nikki. Pagmulat ng mga mata ni Nikki, ang suot nitong maong na jacket ay bigla na lang nabalot ng dugo. Liham ng gabi. Liham ng
ng gabi. Binili ni Nikki ang maong na jacket. Habang kumukuha ito ng perang pambayad, napansin niyang nakatitig sa kanya ang kahera. Nagtanong si Nikki kung bakit ganon na lang kung makatingin ang kahera sa kanya. Sumagot naman ito, "Baka tulad ka rin ng iba. Ibabalik mo rin tong maong na jacket sa amin pagkatapos ng ilang araw. Sigurado ka na bang gusto mo talaga tong bilhin?" Nang huhusgang tanong ng kahera. Hindi na lang sumagot si Nikki. Tumayo na lang ito, tumango, at saka dinampot na ang maong na jacket at iniwan na ang kanyang bayad. Nagmadali na itong lumabas ng ukay-ukay shop para gawin na ang kanyang misyon. Ang hanapin ang mag-iina ng lalaking may-ari ng maong na jacket. Mabilis lang naman niya iyong nahanap. Nakaharap na niya ang asawa ng lalaki may-ari ng maong na jacket. Para paniwalaan siya ng babaeng ito, inilabas muna ni Nikki ang maong na jacket at ipinakita sa babae. Doon umiyak ang asawa ng may-ari ng maong na jacket. Alam niyang ang yumaong asawa niya ang may-ari noon. Bigla na lang daw nawala ang maong na jacket ilang araw pagkatapos ng libing nito. Nagtataka silang pareho kung paano itong umabot sa ukay-ukay shop na pinagbilhan ni Nikki. Sinabi na ni Nikki kung ano ang pakay niya. Sinabi nito lahat ng gustong sabihin ng lalaking nakamaong na jacket sa kanyang asawa. Panay ang iyak ng asawa nito. Niyakap nito si Nikki at dahil doon, bigla na lang niyang nasagap ang ibang alaala ng lalaking nakamaong na jacket. Nakakatakot. Nakakakilabot. Nakita niya kung paanong pinatay ang lalaking nakamaong na jacket at kung sino ang salarin. Maya-maya pa'y bumalik na ulit sa realidad si Nikki. Kumalas ito sa pagkakayakap sa babae. Napatayo ito bigla sa kanyang kinauupuan dahil sa kaba. Nakatitig kay Nikki ang babae. May kinuha itong baril mula sa tukador at inabot iyon kay Nikki. Wala siyang ibang sinabi. Agad na kinuha iyon ni Nikki at saka nagmadaling umalis ng bahay habang bitbit ang maong na jacket. Sinundan lang siya ng tingin ng babae mula sa pintuan. Hindi naman ito humabol kay Nikki. Pero kapansin-pansin ang pagsilay ng ngiti sa labi nito. Hindi maintindihan ni Nikki ang nangyayari sa kanya. Bakit niya kinuha ang baril na inabot ng babae sa kanya? Saan siya pupunta? Bakit parang wala siyang kontrol sa sarili niyang katawan? Nagmamadali ang kanyang mga paa na tunguhin ang isang lugar na inuutos sa kanya ng kanyang isipan. May nararamdaman siyang kakaibang galit sa puso niya at hindi niya alam kung bakit. Parang gusto niyang maghiganti. Maya-maya pa'y nakaharating na siya sa harapan ng isang bahay.
Ngumisi si Nikki. Isinuot nito ang maong na jacket at saka inilabas ang baril sa kanyang bag. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang bahay na iyon ay pag-aari ng pumatay sa lalaking may-ari ng maong na jacket. Liham ng gabi.